Chapter 14. Scarlett. 2 years later. Walang kaalam-alam si Patrick na nandito na ako sa may Bulacan. Hindi naman kasi ako nagstay ng matagal doon kay Mama Ann. Ayaw niya kasi masayang ang panahon kung magstay pa ako ng 1 taon doon sa kanya. Ako ang nakiusap sa kanya na kahit 1 taon lang magstay ako sa bahay para kahit papaano makabawi man lang sa mga kabutihan na ginawa niya sa akin. Pero hindi pumayag si Mama Ann, sapat na daw sa kanya na sinamahan ko siya ng ilang taon at naparamdam ko sa kanya ang isang tunay na anak. Masakit man sa loob ko na iwanan ito pero gusto ko rin ituloy ang aking pag-aaral ng kolehiyo. Hindi ko na din nabanggit kay Patrick ang aking mga plano dahil ayaw ko na mag-isip pa ito. Sapat na sa akin na may contact kami sa isa't isa para alam ko rin kung ano ang status nito sa buhay. Mabuti na lang din na may kapatid si Mama Ann dito sa Bulacan na sila Tita Annabel at Tito Apollo. Kaya kinausap ni Mama Ann ang kanyang kapatid na dito muna ako magstay sa kanila. Maayos naman ang pagtanggap nila ni Tita sa akin at isa pa nag-iisa lang din ang anak nila at nagtatrabaho na rin ito. Mababait din sila ni Tita at Tito dahil sila na rin ang gumastos sa akin sa pag-aaral ng kolehiyo. Doktor si Tito Apollo at nurse naman si Tita Annabel, kaya maayos ang katayuan nila sa buhay. Ang pagkakaalam ko ito yung pangalawa na kapatid ni Mama Ann. Pero si Mama Ann lang ata ang hindi pinalad magkaroon ng sariling pamilya, masyado niya kasing dinibdib ang kanyang pagkabigo dati. Pero kahit pa man na ganun ang nangyari sa kanya, masaya naman siya sa kanyang katayuan ngayon dahil natulungan niya ang kanyang mga kapatid. Nagpapasalamat lang talaga ako sa Diyos na kahit sa kabila ng aking mga naranasan, may mga tao pa rin na gumabay sa akin na handang tumulong para sa aking kinabukasan. Hindi ko rin naman inakala na may kapatid pala itong si Mama Ann dito sa Bulacan. Wala rin akong nabanggit sa kanya na ipagpatuloy ko muna ang aking pag-aaral ng kolehiyo. Kaya noong nabanggit niya na ang kapatid niya ang magpaaral sa akin, grinab ko na ang opportunity na iyon. Minsan lang iyan dumating sa buhay natin kaya bakit pa natin tatanggihan, 'di ba? Kaya noong nagtataon na nag-usap kami ni Patrick, nandito na ako sa Bulacan noon. Wala man lang kaalam-alam ang mahal kong Patrick na magdadalawang taon na ako dito sa Bulacan. Alam kong namimiss na ako nito at syempre ganun din naman ako. Kaya sinabi ko sa kanya na konting tiis na lang at magkikita na kami nito. Naalala ko pa nga ang sabi niya Ano ang sabi mo, sweetie? Malapit na tayo magkita? Saan ka ba ngayon? Wika nito sa akin noong nag-usap kami. Pero noong tinanong ako nito kung nasaan ba ako, syempre hindi ko ito sinagot, baka kasi malaman niya na nandito ako sa Bulacan. Gusto kong i-surprise si Patrick kaya sinekreto ko muna na huwag munang sabihin sa kanya. Maayos naman ang aking pag-aaral ng kolehiyo dito sa Bulacan, syempre nag-adjust pa rin ako dahil iba ang probinsya at iba na ang city. May mga bagong mga kakilala na rin ako dito sa school, pero hindi katulad nung high school ako sa probinsya na may nag-iisa akong kaibigan at iyon ay si Sofia. Nanganak na rin si Sofia at nabinyagan na rin ang baby nila ni Tito Mark, yun nga lang hindi ako nakadalo sa binyag ng inaanak ko dahil nandito na ako sa Bulacan. Pero pag nakabakasyon ako sa probinsya, babawi ako sa inaanak ko. Ang mga kapatid ko naman may 4 na high school at isang elementary na lang ang nag-aaral. Pinapadalhan ko sila doon dahil binibigyan naman ako palagi ni Patrick ng allowance. At isa pa, binibigyan din ako nila ni Tita Annabel at Tito Apollo para sa aking tuition fee. Kaya ang ibinibigay ni Patrick sa akin para allowance ko, binibigay ko na lang sa mga kapatid ko at kay Mama Carmen. Para naman kahit papaano makakatulong din ako sa kanila. Hindi pa rin kasi sapat ang mga gulay na binibenta nila sa palengke upang igasto sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Isa pa, alam na rin ito ni Patrick na ang binibigay niya na allowance para sa akin napunta rin sa mga kapatid ko. Wala namang problema ito kay Patrick, natutuwa pa nga ito dahil natulungan ko ang mga kapatid ko. Papasok na ako ng school nang biglang nag-ring ang aking cellphone. Dali-dali ko namang kinuha sa loob ng aking bag baka kasi tumawag si Patrick. Nagtataka pa ako ng pagtingin ko sa screen, unregistered number. Wala sa isip na sinagot ko ito.
Napakunot pa ang aking noo nang biglang magsalita ang isang babae sa kabilang linya. Hello, by the way I'm Cynthia. Fiancé ni Patrick Javier. Kaya tumawag ako para ipaalam sa iyo na may kinakalantari na ang boyfriend mo dito sa Manila. Kaya kung ako sa iyo tigilan mo na si Patrick. Wika nito sa kabilang linya. Tila isang bomba naman ang sumabog sa loob ko dahil sa pagkakarinig ko na iyon. Hindi ko napigilan at bahagyang napaawang ang labi ko sa pagkagulat. Ano daw ang sabi? Fiancé ni Patrick? Kailan lang kami nag-usap ni Patrick pero wala naman itong nabanggit na may fiancé na ito. Hindi talaga kailan. Kung di kagabi lang talaga kami nag-usap at masaya pa nga kaming dalawa. Ano ito? Anong klaseng kadramahan na naman itong sinasabi ng babae na ito? Wika ko sa aking isipan. Parang natulala pa ako saglit at hindi ko na narinig na may sinasabi pa ito. Anong sabi mo? Fiancé ka ni Patrick? Kailan pa naging kayo? Kagabi lang nag-usap kami ni Patrick, wala naman iyong nabanggit na may fiancé siya. Sagot ko naman sa kabilang linya. Habang nagbabadya ng mamuo ang luha sa mga mata ko pero pinigil ko iyon. Pero hindi ko kayang pigilan at kusan ng tumulo ang luha sa aking mga mata. Pero pilit ko pa rin pinapakinggan ang kanyang mga sinasabi, gusto kong malaman ang buong katotohanan. Talaga. Nakapag-usap pa pala kayo. Hindi rin ba niya nabanggit na magkasama kami kagabi sa iisang kama? Talagang napakagaling magsinungaling itong si Patrick. Sagot ni Cynthia sa kabilang linya. Hindi ko na napigilan na napahagulgol na ako ng iyak dahil sa mga narinig mula sa kanya. Pinilit kong patahanan ang aking sarili habang tinatakpan ko ang aking bibig ng aking kamay para hindi niya marinig ang aking pag-iyak. Grabe, sobrang sakit. Parang gusto kong sumigaw dahil sa sakit at lungkot na nararamdaman ko ngayon. Parang gusto kong magwala at hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Sa buong buhay ko, ngayon ako nakaramdam ng ganito katinding sakit na dumating sa talambuhay ko. Grabe ang impact na ginawa ni Patrick sa akin. Marahil mahal na mahal ko talaga ito dahil ganito katindi ang sakit na aking nararamdaman ngayon. Hindi ko na pinatapos ang kanyang sasabihin sapagkat ibinaba ko na ang cellphone. Hindi ko na kaya na marinig pa kung ano pa ang kanyang sasabihin, mas lalo lang akong masasaktan kung magtagal pa ang aming pag-uusap. Gustong-gusto kong makausap si Patrick ngayon. Naiinis ako sa mga nangyari. Totoo ba talaga ang sinabi ng babae na yon na may ibang babae na si Patrick? Wala sa hinagap ko na mangyayari ito sa akin ngayong araw. Ang saya ko pa kanina pag-alis ng bahay, kung kailan papasok na ako ng school narinig ko naman ang ganitong balita. Pero kahit sa kabila na nangyari, pumasok pa rin ako sa school kahit na mabaga na ang aking mga mata sa kakaiyak. Pinasukan ko lang ang major subject ko at nagpaalam na ako sa aking professor. Habang pasakay ako ng jeep pauwi ng bahay, hindi ko talaga mapigilan na pamatak ang luha sa aking mga mata. Naiisip ko kasi paano na lang kaya kung totoo ang sinabi ng babae na iyon. Paano na lang ang mga pangarap namin ni Patrick? Paano na lang ang relasyon namin? Paano na ang lahat? Mga tanong sa aking isipan na hindi ko rin kayang sagutin. Pagdating ko ng bahay kaagad akong dumiretso sa aking kwarto. Lalo akong napahagulgol ng iyak dahil pagdating ko ng bahay wala man lang akong nadatnang tao kahit isa. Siyempre may mga pasok ang mga tao dito kaya talagang mag-isa lang ako. Diyos me naman, wala man lang akong makausap kahit isa. Kaagad kong hinubad ang aking uniform at pumunta sa loob ng CR. Gusto kong i-relax ang utak ko dahil sa mga nangyari ngayon. Alangan naman magbasag ako ng buti dahil sa sobrang galit. Kung pwede nga lang magwawala ako sa likod bahay kaso lang maraming mga kapitbahay dito, baka naman marites lang ako. Medyo tinagalan ko ang pagbabad ko sa tubig para naman mahimasmasan ako. Pagkalabas ko ng CR narinig ko na nagring ang aking cellphone. Malakas akong napabuntong hininga at wala sa isip na kinuha ang cellphone at sinagot ito. Ano? May sasabihin ka pa ba?
Baka gusto mo pa ipangalandakan kung nakailan kayo sa kama kagabi. Baka gusto mong detail by detail pa, sige lang sabihin mo sa akin makikinig ako. Wika ko sa kabilang linya. Habang tumutulo na naman ang luha sa aking mga mata. Pesting luha na ito talagang hindi maubos-ubos. Gulat pa akong napatitig sa screen ng cellphone nang biglang banggitin ang katagang Sweetie. Scarlett Sweetie, what happened? Bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Ano ba ang nangyari, at sino ba ang kausap mo? Wika nito sa kabilang linya. Napahagulgol naman ako ng iyak dahil narinig ko ang boses ni Patrick. Gusto kong pag-isipan ng maigi ang aking sasabihin sa kanya dahil baka masaktan ko rin ito. Baka lalong hindi kami magkaintindihan kapag sa cellphone lang kami mag-uusap. Gusto ko pa rin ikalma ang aking sarili baka makabitiw ako ng masamang salita laban sa kanya. Kahit sa kabila ng lahat na nangyari, kung totoo man ang sinabi ng babae na naging fiancé niya itong si Cynthia. Gusto ko pa rin magpaliwanag si Patrick at kung ano rin ang side niya. Patrick, gusto ko yung totoo, ikaw ba ay may kasamang babae kagabi habang magkausap tayo sa messenger? Diretsahan na tanong ko dito. Hindi naman ito nangingimi na sumagot. Bakit Sweetie, tumawag na ba sa'yo si Cynthia? Maiksi nitong sagot. Isang malakas lang na buntong hininga ang aking pinakawalan dito. Kahit kailan talaga itong si Patrick napakakalmado pa rin kahit ganoon na ang nangyari. At parang alam niya rin ang mga mangyayari dahil ganoon lang ang kanyang reaksyon. Patrick, ano ba kasi ang totoo? Paano niya nakuha ang number ko sa cellphone mo kung hindi kayo magkasama? Ilang taon na ba kayo noon ang Cynthia na iyon, bakit ipinaglaban niya na fiancé mo daw siya? Wika ko dito sa kabilang linya. Ganito kasi yan Sweetie, yang si Cynthia pinsan niya pala itong si Jonathan. Kagabi ko lang din nalaman na magpinsan pala ang dalawang iyon. Pagkatapos natin mag-usap sa Messenger Sweetie natulog na ako noon. Kaya nagtataka pa ako nang pupunta na sana ako ng CR dahil iihi ako nagulat ako na may katabi na akong babae sa kama. Tapos ipinaglalaban pa niya may nangyari daw sa amin ng gabing iyon. At isa pa, nahimasmasa na ako noon paano may mangyari sa amin hindi ko nga ramdam. Nababaliw na ba siya? At isa pa hindi ako ta-asteriska para pumatol sa kanya, mahabang sagot ni Patrick. Napakunot naman ang aking noo dahil sa mga sinasabi nito. You mean, walang nangyari sa inyong dalawa? At hindi totoo na naging kayo ng babaeng iyon? Ano ang sinasabi noon, bakit pilit niyang ipinaglaban na may namuong relasyon sa inyong dalawa? Tanong ko kay Patrick habang tumatawa naman ito. Hindi ko na pinansin ang kanyang pagtawa basta nakapokus ako sa aking mga tanong sa kanya. Scarlett, makinig ka. Ikaw lang ang una at huli na babae ang namamahalin ko habang buhay. Hindi totoo na naging kami ni Cynthia at mas lalong hindi totoo na may nangyari sa aming dalawa. Wala siyang dapat ipaglaban dahil wala naman talaga kaming relasyon. Pinipilit niya ang kanyang sarili na naging kami samantalang siya mismo ang kusang pumasok sa kwarto at tumabi sa akin. Mahabang sagot ulit ni Patrick. Hindi na ako nagsalita pa at nagpaalam na sa kanya. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang nagsabi ng katotohanan. Oo, mahal ko si Patrick pero hindi ko maiwasan na magduda sa kanya dahil malayo ito sa akin. Gusto ko munang magpalamig, both sides sa kanila hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniniwalaan. Ayaw ko munang kausapin si Patrick, kailangan ko munang manahimik saglit para kahit papaano mabawas-bawasan man lang ang sakit ng aking nararamdaman ngayon.